Isa sa aming pinapanawagan at aming ipinapaglaban ay yung pagtutol doon sa paghihimasok ng mga dayuhang korporasyon sa pagmimina, dahil lalo't dito sa aming rehiyon ay sinasaklaw nila yung kalakhan sa mga lupain ng mga ninuno, mga katutubo, yung mga lupang ninuno na tinatawag natin. At sa ngayon, umaabot na sa 909,000 mahigit na ektarya yung may banta ng pagmimina. So, ganun kalaki. At hindi lang yun, no? Meron din na umaabot sa 14 na milyon ektarya ng karagatan ang nakaambang minahe, no, ng natural gas at ng langis, na kung tutuusin na hindi naman talaga pinapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. At yun ngang katulad ng nabanggit dito sa ating third National Mining Conference, na ang naiaambag lang talaga ng industriya ng pagmimina ay 1.9%. Kami ay nananawagan, no, sa mga taga-Canada, no, at sa iba't ibang mga mining corporation na sana ay isipin natin kung ano yung kahihinatnan ng pagmimina, no? Lalo't ngayon na napipinto yung buong mundo sa climate change. At sa tingin namin ay hindi lamang lalong lalala yung kalagayan ng ating ng pagkasira ng kalikasan, kundi lalo ring dadami yung magugutom, mawawalan ng tirahan, mawawalan ng kabuhayan kapag ipinagpatuloy natin yung pagmimina, no? Dahil tulad nga ng sabi ng mga katutubo, yung kanilang tirahan ay karugtong na ng kanilang hininga. Ibig sabihin, pag ito ay ating sinira, parang pinagkakait na rin natin sa kanilang mabuhay, no? Kaya kami ay patuloy kami na isusulong namin yung aming mga karapatan, no, at itataguyod namin yung kagalingan ng para sa ating kalikasan. At hindi kami magsasawa na ipanawagan at ipaglaban yung kalikasan laban sa pandarambong ng mga dayuhang korporasyon sa pagmimina, kahit humantong pa ito na ialay namin yung aming mga buhay.